bago from QJ Motors sa local market that will compete adventure scooter. Here's the ATR 160 from QJ Motors. Tingnan natin yung mga specs and features. Sa engine muna tayo. It has a 160 cubic centimeter engine displacement, single overhead cam, liquid-cooled, fuel-injected. So halos lahat naman ng modern specs nandito na rin sa motor na to. Similarities between the ADX of Bristol, kaya nandito siya para i-compare dito sa bagong QJ ATR 160. They both have inverted suspension sa front, parehas tubeless na rim, but the difference is, ang tawag nila dito ngayon, version 2. Powder-coated gold na kulay. Version 2, mas malinis na siyang tingnan, para siyang rims ng mga adventure bike. Parang GS, Venturi. Sa suspension naman, makikita nyo, inverted. Compare sa ADX 160 of Bristol, meron na siyang TCS or traction control system. Ang headlight niya is bi-projector, kaya makikita nyo, apat yung mata niya. Size nga pala ng gulong sa harap is 110, 80, 14. Then sa likod naman is 130, 70, 13. Meron tayong telescopic coil rear suspension na adjustable din yung spring preload. Then meron siyang canister na may nakalagay na QJ motor. So sa harap, ABS, then sa likod, non-ABS. You'll notice the big logo of QJ Motors. Ito sa front part. Then dito very plain, may mga texture lang na iba-ibang pattern. You have the ATR logo here. ATR 160 na emblem na nakadikit sa body niya. Ito yung susi niya. Medyo elegant siyang tingnan. Then logo ng QJ Motors. Then yung alarm system, lock and unlock, compartment. So ito yung susi niya. Yun. On natin. Twist mo yung knob clockwise. Then mag-on na yung kanyang instrument panel. Fuel tank capacity niya is 8 liters. Buksan natin to. Under seat compartment. Ito yung full face ko nga pala from Geely helmet. This one is Astral. Pag nilagay natin, wala. Negative. Hindi kasya yung helmet. So siguro yung mga half face. Nandito yung battery ng motor. So mas malaki yung baterya kumpara sa ibang adventure scooter para ma-handle yung mga ilaw or busina na ilalagay, mga add-on na accessories. Grab bar, magkahiwalay. Unlike this Bristol ADX na meron siyang built-in na top box bracket. Then, lahat nga pala ng lighting ng motor na to is LED. Including the tail light, signal light. Then, meron siyang side pockets, left and right. Press mo lang. So, medyo malalim din siya. Cellphone check. This one is Galaxy Note. Isa sa pinakamalaki ng Samsung. Oh. Dito naman sa right side ng pocket, press mo lang din, then makikita mo rito yung charging port niya. Ngayon, meron siyang Type-C. Two switches, menu, and selections para dun sa kanyang traction control. Pagka daytime, ganito kulay niya. Kulay puti siya. Medyo dumilim na at na-detect niya, ganito na yung mangyayari sa kanya. Yan. So, para sa akin, mas prefer ko yung ganitong backlight. Seat height check tayo. So, 5'4" in height. Ang seat height nga pala ng motor na to is 770mm with a ground clearance of 165mm. And then sa weight, around 130 kilo. Windshield naman niya, almost same lang naman kay ADX 160. Adjustable and same mechanism. Hinihila mo lang yan, tapos itataas mo, then that's it. Bababa mo, hilahin mo, baba mo. Yun. 12 kilowatt at 8,500 RPM. Around 16 horsepower. Not bad for 160cc na motor. 4 valves na itong motor na to compared sa ADX na 2 valves. May mga available color nga pala to and kakalabas lang sa local market. Meron siyang kulay gray, tapos meron siyang kulay black-orange na combination. And then sa mga magtatanong naman kung magkano yung motor na to, SRP is 159,900 pesos. Is it worth it? Kasi para sa akin, given the features of this bike, panalo na sa presyo. So tingnan natin, pagka nagkaroon tayo ng opportunity na i-test yung motor na to, and for sure, alam nyo na kung saan natin dadalhin to.